Sa bawat komunidad, may mga kwento ng pananakit, pang-aabuso at pagmamaltrato. Ngunit maraming kababaihan ang nananatiling tahimik dahil sa takot, hiya o paniniwalang wala silang malalapitan. Oops! Teka lang! Huwag muna kayong aalis. Panoorin ang buong video para mas maunawaan at mas malaman ninyo ang inyong mga karapatan sa lipunan. Assalamualaikum, buenos dias, God Day. This is your God Girl, Crystal Lim, back at it again with another video. Ngayong araw, tatalakayin natin ang isang napakahalagang mensahe. Hindi ka nag-iisa. May mga tanggapan ng pamahalaan na handang tumulong, umalalay at magbigay ng hustisya sa mga biktima ng karahasan laban sa kababaihan at kabataan o VAUSI. Narito ang mga tanggapang maaaring lapitan sakaling ikaw o may kilala kang biktima ng VAUSI. DSWD o Department of Social Welfare and Development. Ang DSWD ay nagbibigay ng psychosocial counseling, temporary shelter o pansamantalang matutuluyan, legal or paralegal assistance, at case management para sa mga biktima ng VAUSI. Kung kailangan mo ng ligtas na lugar at agarang tulong, ang DSWD ang isa sa pinakaunang pwedeng lapitan. CSWDO or City Social Welfare and Development Office. Sa ating lokal na pamahalaan, ang CSWDO ng Isabela City ay aktibong tumutulong sa mga biktima ng karahasan. Lagi silang handang umalalay upang masiguro na ang bawat Isabelenyo ay ligtas at protektado. Assalamualaikum and happy Isabela po sa ating lahat. Ako po si Shaira A. Bapora, Social Welfare Assistant at City Social Welfare and Development Office. So para po sa mga serbisyo at mga programa para sa mga biktima ng karahasan, specifically sa ating mga kababaihan at kanilang mga anak, meron po tayong advocacy and awareness campaign kung saan po ang aming opisina ay nagkakandak ng mga orientasyon patungkol sa iba't ibang mga batas na nagproprotekta sa mga kababaihan at kanilang mga anak. Meron din po tayong continuous psychosocial counseling or services para po sa mga biktima ng karahasan. We have our social workers on duty at maaari po nilang i-contact or i-refer ang kanilang mga cases through our 24/7 active hotline at sa amin din pong page, Isabela City Social Welfare and Development Office. So aside from that, meron din po tayong protective and emergency services. So katunayan, meron po tayong Women Crisis Center located at Barangay Sunrise, kung saan nagsisilbi po itong temporary shelter sa mga biktima po ng mga iba't ibang karahasan, pati na rin lalong-lalo ng mga kababaihan at kanilang mga anak. Barangay Valdez. Sa bawat barangay dito sa Isabela City, may itinalagang VAUDES na sumusuporta sa NVAU campaign. Dito ka maaaring mag-report at humingi ng Barangay Protection Order o BPO, isang kautusan na nagpoprotekta sa iyo laban sa taong nanakit o nang-aabuso. Ito ang pinakamalapit, pinakamadaling lapitan at pinakaunang tulong sa inyong komunidad. PNP Women and Children Protection Center or WCPC. Kung kailangan mo ng agarang tulong mula sa kapulisan, tumawag lamang sa Isabela City Police Station Hotline. Ang PNP-WCPC ay sinanay upang hawakan ang mga kaso ng kababaihan at kabataan. Inaasahan ang maayos, sensitibo at profesional na pagtrato sa mga biktima. Public Attorney's Office o PAO. Dito ka makakakuha ng libreng legal assistance. Kung kailangan mong magsampa ng kaso, maghain ng reklamo o humingi ng payong legal, ang PAO ay laging handang tumulong, lalo na sa mga biktimang walang kakayahan kumuha ng pribadong abogado.
Women and Children Protection Units o WCPU sa mga ospital. Sa ating mga ospital, may mga WCPU o Women and Children Protection Units na nagsasagawa ng medical legal examination, psychological support, at iba pang serbisyong pangkalusugan para sa mga biktima ng karahasan. Mahalaga ang mga ito upang masiguro ang tamang dokumentasyon at pag-aalaga. Ano ang mga karapatan mo? Bilang isang babae o bata, may karapatan kang maging ligtas, marinig ang iyong boses, tumanggap ng suporta, legal o psychosocial at medical, humingi ng protection order mula sa barangay, korte o ospital, protektahan ang iyong impormasyon, confidential ang lahat ng dokumento at ulat tungkol sa VAUSI. Lahat ng ito ay nakasaad sa Republic Act 9262 o Anti-VAUSI Law. At syempre, dito sa Isabela City, ipinatutupad din ang ating Bawal Bastos Ordinance alinsunod sa RA 11313 o Safe Spaces Act. Ibig sabihin, bawal ang pambabastos, catcalling, paghihipo at kahit anumang anyo ng sexual harassment sa kalsada, opisina, paaralan at online. May kaukulang parusa sa sinumang lumabag. May proteksyon at suporta para sa biktima. Ito ay patunay ng ating lungsod ay patuloy na lumalaban para sa ligtas, magalang at dignified na espasyo para sa lahat, lalo na sa mga kababaihan. Kung ikaw man ay nakaranas ng pananakit, pang-aabuso o anumang uri ng karahasan, tandaan mo ito. Hindi mo kasalanan, hindi ka nag-iisa at hindi ka walang laban. May mga tao at tanggapan na handang tumulong sa iyo mula sa barangay, pulisya, ospital hanggang national agencies. Ang kailangan mo lang gawin ay lumapit at magsalita. Ako si Kristen Lim at ito ang God Vocaserye para sa isang lipunang ligtas, pantay-pantay at may dignidad para sa lahat. Maraming salamat at tandaan, may malalapitan ka, may masasandalan ka, may gobyernong handang tumulong sa iyo. Together, we end vow.